Naku po, ang daming nangyari sa bansang Pilipinas natin in the past few weeks. Sa sobrang dami, abutin po tayo ng ilang araw to discuss everything. But we're not gonna do that. I have a life, you have a life, we all have lives to tend to. So, gawin lang nating maikli. Magsimula po tayo sa SONA ni BBM, kung saan napakaraming bagay ang kanyang sinabi na hindi mo alam kung ikaw ay mapapakamot ulo, mapapa-facepalm o mapapasigaw at mapapamura. So marami po siyang sinabi. Let's just tackle two of the things that I find really funny. Isa po sa kanyang binanggit ay ang zero balance billing sa mga hospital sa Pilipinas. But wait, before nyo po sugatan yung sarili nyo at pumunta po kayo sa hospital, let it be known na sabi po ng DOH, yung zero balance billing ay available only for 87 hospitals sa Pilipinas. 87 po. So again, before nyo po saktan yung sarili nyo, before nyo po sugatan yung sarili nyo, please know na 87 hospitals lang po ang tumatanggap ng zero balance billing. So check first the DOH website if the hospital na nasa area ninyo ay tumatanggap ng zero balance billing. So again, it's not for all the hospitals sa Pilipinas. 87 lamang po. Next, ito po, nung sinabi niya, talagang napa-facepalm ako. Like, seriously? Statistically, it's not possible sa dami ng mga nangyayaring problema sa bansa natin. But he said it. Sabi po niya, wala na pong mga guerrilla sa Pilipinas. Meron po nag-joke, sabi wala na pong guerrilla, wala na pong mga terorista kasi nasa Kongreso na po lahat, which is funny because I don't know, there may be some truth to it. I'm not sure. I have a gut feel that it could be true, but I can neither confirm nor deny. But anyway, and then 2 days after nung sinabi niya, yung sarili niya pong militar, yung Armed Forces of the Philippines, sarili niya pong Armed Forces of the Philippines yung nag-dispute na hindi po totoong wala nang guerrilla sa bansa. Nandyan po sila. Naka-enkwentro nga nila eh. So, it only shows na meron pa talagang problema dito sa bansa and they are still widespread in the country. Hindi lang nababalita, but they are still active. So going back sa kanyang SONA, I'm not sure if he read it, he studied it, and he confirmed it with the right people, or maybe he just read it and just the hell with it. Si Auntie Claire na lang po ang bahalang sumagot nun. Next, finance and business naman, balitang pera. So pagkatapos pong sumang-ayon ni BBM sa 19% tariff, yung kanyang DFA secretary na si Baby Boy Recto, sinabi, US trade deal may cost Philippines 3 billion pesos to 6 billion pesos per year. So imagine, ito pa yung sinabi ni BBM, isa sa kanyang mga, I think, press con, sabi niya, it was not his decision or approval yung 19% tariff. If that was the case, bakit ka nag-approve? Why did you approve it? Ba't ka sumang-ayon? What's the use of you being a president of the country? You can just say no. Like yung Thailand, hindi pumayag. Other countries, di ba, hindi rin pumayag. So why would you? Parang hawak ata sa leeg ni President Trump itong si BBM. Related ba ito kay First Lady Liza Araneta Marcos? We don't know. But this will really affect the Filipinos, the Filipino exporters. Kasi imagine Philippines, tsaka let's say, mag-iisip tayo, let's say Singapore. And then both countries ay nag-e-export sa US ng sardinas. Example lamang, Philippines may 19% na tariff. Yung Singapore, hindi pumayag sa 19% na tariff. Let's say, 5% tariff lang yung tinanggap ng Singapore. Again, example lang not confirmed, but I'm sure there are other countries na hindi pumayag sa 19% tariff. So, pupunta na yung product ng Philippines and Singapore sa US. Philippines, yung sardinas ng Pilipinas may 19% tariff. Yung sardinas ng Singapore may 5% tariff. So, when it comes to the price, mas mababa talaga yung presyo ng sardinas ng Singapore sa sardinas ng Pilipinas. So, as an American consumer, ano yung mas pipiliin mo? So, talagang lugi yung Pilipinas. And at that point, sana naisip ni Marcos na talagang lugi ang Pilipinas. Yung mga exporters specifically. Next, balitang comedy. House Speaker Martin Romualdez, tumaas ang trust
unapproval ratings. Tumaas ng plus 30 net yung kanyang trust rating to 60% at saka yung kanyang approval rating ay tumaas ng plus 34 net naging 62%. Sino bang gumawa ng survey na ito? At saka sino yung mga sinurvey? Yung mga tao lang ba sa Congress yung sinurvey nito? At saka ginawa to ng ni Martin Romualdez mismo. O ito, survey ko. Pag in-approve mo, meron kang 150 million. Kapag hindi mo in-approve, wala kang 150 million. ito yung nangyayari kapag nakikita ng mga Pilipino na talagang wala ka ng tiwala sa Congress or sa taong yan. Tapos biglang aangat yung kanyang trust and approval rating. Talagang, what? What the fuck? But it is what it is. Martin Romualdez has the money. He has control over the media, paid, print, TV, social media. He has the money so he can do whatever he wants. But people knows, yung eye test pa lang, we know it's not true. Next, balitang celebrity. Di ba yung number one fanboy dati ni Martin Romualdez ay si Representative Ortega, kung saan siya yung guiding light niya si Martin Romualdez. Meron na pong bagong fanboy si Martin Romualdez at ito po ay ang isa sa mga anak ng dating senador na si Bong Revilla, si Representative Jolo Revilla III. Ito po yung quote-unquote, Martin Romualdez is not only the Speaker of the House, he is truly the Speaker of the people. Sinong people ba ito? Because it's definitely not the poor people in the country. It's definitely not the working class of the country. Kasi imagine as a working class citizen, nagtatrabaho ka, you're being taxed by the government. Tapos yung tax na yun, napupunta lamang sa AKAP, sa AIX. Binibigay lang sa mga taong tamad. So, di ba? I don't think when he said like speaker of the people, is speaker ng mga ordinaryong mamamayan. It's definitely not us. And I'm sure those people that he is talking about doesn't need him because they're already enjoying the benefits of their position. Next, balitang kalokohan. Trillanes ayaw talagang tumahimik. Sabi niya, quote-unquote, ilaban natin itong current impeachment na ito na matuloy. Let our voices be heard. Voices be heard. Your voice is not important, Trillanes. Sinabi na ng Supreme Court that, the impeachment is unconstitutional. At hindi lamang po si Trillanes, meron pong 4 na senador na talagang mga uplok. Hindi maintindihan na unconstitutional na nga Tapos ipupersa pa rin. Meron pong 4 na senador, diba? Si Riza, Kiko, Bam, tsaka sino yung isa? Villanueva? I'm not sure, but there's a 4th one. It could be him or not. But merong 4 na senador na mga loko-loko na hindi makaintindi na talagang unconstitutional. You can still file, but next year na kayo mag-file, which is February 6, 2026. And dahil sa mga against sa sinabi ng Supreme Court, merong mga tao na talagang mapafile ng contempt. Yun ay sina Representative Percy Sendanya at yung analyst ba talaga to or propagandist na si Richard Hidarian. Tsaka itong nakakatawa. Kapag yung DDS-aligned na vloggers yung nagsabi ng kanilang mga opinion, sinasite in contempt. Okay? Pero kapag itong for the administration against Sara, freedom of speech agad yung ginagamit. So one example na nito is si Serdenya, kung saan talagang nagpa-press con pa, di ba? Humarap agad sa media na it's against my right, it's freedom of the speech. Well, you can say whatever you want, but there will always be consequences. Ang dami ko na pong sinabi. Pagod na po ako. So let's end this video with balitang sports. General Torre declared the unanimous winner, the ultimate Oplok champion, Chief PNP General Torre. Bakit Oplok? Kasi yung kalaban niya hindi po alam na meron pala siyang laban ni General Torre. Imagine, meron kang away, tapos yung kalaban mo, hindi alam na meron pala silang laban. Katulad lang ito ng anak ko Yung anak ko, sabi ng anak ko, she's my girlfriend. But the girl doesn't know na girlfriend ko siya. Parang ganun Parang ganun yung dating. Alam mo yun? Sige, maglaban tayo. Pero hindi alam ng kalaban mo na may laban. Di ba? Di ba parang sira ulo? Sa isang boxing match, dapat kayo mag-usap. Merong agreement and all. I mean, I don't have to explain kasi common sense will tell you na
if there's a boxing match, there's always an agreement between the two opposing sides or between the two boxers. Ganun lang po kasimple. And why did I say uplok? Ultimate uplok champion. Kasi you're chief PNP. And then you allowed yourself to become the laughing stock of the country. Like nobody, it's not nobody, but so many people, so many Filipinos do not trust PNP anymore. And then gagawa ka ng ganitong bagay, o di mas lalo nang babagsak yung tiwala ng mga Pinoy sa PNP, di ba? Like, regardless kung meron mang, I think, kumita ito ng million, and he's going to donate it to charity, it still doesn't justify the fact na ginawa mong katatawanan yung PNP. Kagaya ng sinabi ni Justice Marivic Leonin, sabi niya, the end does not justify the means. There are so many ways to raise funds to donate to charity sa mga flood victims, and this is not the right way to do it. Meron nga kasabihan, di ba, na when a clown enters the palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. And this is an example of that. Nagiging circus na po yung government ni BBM. If you've reached this part of the video, thank you so much. I hope I've entertained you to the point na kayo ay mag-like sa video, mag-comment, and subscribe. And feel free to download this video, share it to Facebook and all that. Share it in your own YouTube channel. I don't care. I'm not gonna send the copyright strike. Share this video, show it to the world that we're not happy with how the government is being run by the current administration. And this is your boy Fred. Take care.